Mapagpalang araw, mga kapanalig ko kay Kristo, ang inyong brother Nico Cruz. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. Kapag sinikap natin ng todo-todo na para magtagumpay, anumang aspeto ng ating buhay, especially pakikipagrelasyon sa Diyos para sa Kanyang glorya, ay talagang tayo ay magtatagumpay sa tulong ng banal na Espiritu. Ngayon po ay tatalakayin natin ang episode 109, Hayaan ng Pasasalamat ang maging panuntunan sa iyong puso. Panuntunan, rule. Panuntunan po. At tatalakayin din natin ang prayer and leadership number 11 ni Lord Jesus Christ sa libro ni Dr. Mike Murdock, ang lessons sa the Maxwell Leadership Bible. Moses lead from his divine anointing. Moses leads from his divine anointing. Great is thy faithfulness. Mga scriptures galing kina Kuya Romy, sa ating mga kapanalig, maging kay kapanalig Cecil. At ito po, unahin po natin ang great is thy faithfulness. Scripture, isang scripture at dalawang quote. Isaiah chapter 26 verse 3. It says, "You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed," nanatili, "on you, because he trusts in you." Isaiah 26 verse 3. Unang quote for today, "Stayed upon Jehovah," nanatili sa Diyos Ama. "Hearts are fully blessed, finding as He promised, perfect peace and rest." Pangalawang quote for today, in your notes mga kapanalig, "Active participation dramatically affects our success conscious." The secret of peace is to give every anxious care to God. Sabayan niyo ako mga kapanalig. The secret of peace, ang sikreto ng kapayapaan, is to give every anxious care to God. Ay ibigay lahat ang mga mapag-alalahaning isipan sa Panginoong Ama sa Langit. Amen. Pagpuri sa Panginoon. At ito po ang scriptures sa episode 109. Nasa Colossians chapter 3 verse 15. It says, "And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful." Pangalawang scriptures po, nasa Acts of the Apostles, chapter 9, verse 18. It says, "Immediately there fell from his eyes something like scales, and he received his sight at once. And he arose and was baptized." Pinagaling ni Lord Jesus Christ na bulag, parang kaliskis ang natanggal sa kanyang mata, kaya nakakita. At ito ay nagpabaptismo bilang Kristiyano, bilang nananalig kay Lord Jesus Christ. Pangatlo po, nasa Revelation chapter 19, verse 3 hanggang 6. It says, "Again they said, Hallelujah! Her smoke rise up forever and ever. And the 24 elders and the 4 living creatures fell down and worshiped God who sat on the throne, saying, Amen, Hallelujah. Then a voice came from the throne saying, Praise our God and
you his servants, and those who fear him, both small and great. And I heard as it were the voice of a great multitude, as the sound of many waters, and as the sound of mighty thunderings, saying, Hallelujah! For the Lord God omnipotent reigns. Nasa Psalms, panghuli po, chapter 100, verse 4 hanggang 5. It says, Enter into his gate with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful to him, and bless his name, for the Lord is good. His mercy is everlasting, and his truth endures to all generations. To all generations. Amen. Ito po ang mga bahagi ng ating episode 109. Bago natin basahin ang message, awesome message ni Lord Jesus Christ sa libro ni Sarah Young, Enjoying Kapayapaan sa Presensya ng Panginoong Hesus. Jesus Calling ang pamagat ng libro ni Sarah Young. Number 11, leadership of Jesus. Jesus never allowed what others said about him to change his opinion of himself. Isang highlighted words po rito na isulat sa notes at tinulungan ako ng anak kong si Donna a few years ago. In-email sa akin and then sinave ko sa aking mga notes. Ito po, it is what you believe about yourself. Integrity cannot be proven, it must be discerned. It is what you believe about yourself. Integrity cannot be proven, it must be discerned. At totoong-totoo po yan mga kapanalig na kailangan yung paniniwala natin sa ating sarili. Na siyempre ang ating identity na kailanman hindi natin dapat limutin, kundi dapat i-program, ilagay ng todo-todo sa ating isipan na anak tayo ng kataas-taasang Diyos. Yes, anak tayo ng kataas-taasang Diyos at greatest possession niya tayo. Dapat yun ang inilalagay sa ating isipan na tayo ay ipinamumuhay natin ng turo ni Lord Jesus Christ na humility, mapagpakumbaba, mapagpatawad, mahabagin, mapagmahal, at so on and so forth. Fruit of the Spirit ay gabay natin mga kapanalig. Nasusulat sa Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23. Fruit, hindi fruits. Sa isang prutas, sangkap ay siyam, which is love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, gentleness, generosity, and self-control. Kapag yan ang motibo natin ay love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, gentleness, generosity, and self-control, ay talagang mamamanage natin ng todo-todo ang ating emosyon. Usually tayo mga tao ay talo tayo sa self-control at nagiging reactive tayo, hindi po tayo proactive pagka pinairal natin ang ating emosyon. Dapat natin minumungkahin nila Napoleon Hill, Andrew Carnegie, isip muna. Tayo mga Kristiyano, dasal muna bago tayo mag-react. At bumilang tayo ng mga bilang na hanggang 10 kung hindi pa rin humuhupa ang iyong galit, hanggang 100. At tiyak, magpapalit ka na ng isipan, hindi ka na magagalit.
Hindi ka magagalit ng todo-todo, o kung maiwasan, kung talagang hindi mo maiwasan magalit, ay kailangan mag-expire agad. Pero talagang dapat mo isipin, pag nagalit ka, may bayad, lalong-lalo na sa iyong mind at body, pati ang kaluluwa. Ito po ang prayer ng leadership number 11. I pray, Lord, that I will not waste time concerning myself with what others say about me. I thank you for the strength and faithfulness to not fail into a mere appearance of good, but to really be a person of goodness, truth, and character. In Jesus' name, can we say Amen? Amen. Salamat po mga kapanalig. At quote na na-share, napakaganda po about tagumpay, success. Success is not final. Opo, hindi po talaga final yan. Kung nagtatagumpay ka ngayon, at hindi mo na ginawa ang dapat mong gawin, lilipad yung success, tagumpay sa iyong buhay, papalayo. Kaya kailangan itutuloy-tuloy mo yan. At ang motibo mo, siyempre, ay to obey God. Kapag number one na motibo natin sa buhay natin, to obey God, hindi tayo iwanan ng success. Dahil gustong-gusto ni Lord Jesus Christ na magtagumpay po tayo. Amen? Ito pa po. Failure is not fatal. Ang pagkabigo ay hindi kamatayan. It is the courage to continue that counts. Tapang na gumawa ng kabutihan, tapang na magtanim ng salita ng Diyos, tapang na sumunod sa Diyos, tapang na manatili sa Diyos, tapang na ibigay ang kredito sa lahat para kay Lord Jesus Christ, at tapang para to reproduce, para maging ilaw tayo. Tatlong C, para makapagsilbi pa tayo sa ating Panginoong Jesus. Sinare ni Father Kevin Crisostomo, TV Maria, today, November 27, Monday. Tatlong C. Unang C, compliance, pagsunod. Pangalawang C, contribution, ambag sa Tagalog. Pangatlong C, which is dito tayo madalas nagkukulang, commitment, pangako. At iba pang translation ng commitment, an agreement or pledge to do something in the future. So, para kung gusto nating magsilbi ng todo-todo sa Panginoon, wala tayong excuses. Yung compliance ay sumusunod tayo kasi mahal natin ang Panginoon. Dahil nauna na niya tayong minahal. Hindi yung sumusunod ka dahil yun lang ang natutunan mo sa iyong magulang. Sumusunod ka na magsilbi sa Diyos, maging mabuti sa isip, maging mabait sa gawa, matulungin sa kapwa, nagpupunta sa extra mile na walang hinihinging kapalit, maging magalang kahit na hindi kagalang-galang yung tao dahil mahal mo ang Diyos higit sa lahat. Ayan ang tamang pagsunod. At ang contribution mo, siyempre ang contribution mo ay maging mabait ka, maging mababa ang loob mo, maging matulungin ka. Hindi ka na kailangang utusan. Hindi ka pako, alam mo hindi ka pako, na pag ang pako hindi mo pinukpok, hindi babaon. Ikaw ay tao, ikaw ay may isip, ikaw ay may puso. Dalawang pinakamakapangyarihan na binigay ng Panginoon sa atin, isip at nervous system, ang ating puso. Ang ating mga computer ay may isip, pero wala silang puso. Kaya talong-talo natin sila. Kaya pag pinag-combine natin ang isip at puso at ang motibo ay sumunod sa Diyos at gagawin mo ng repetition, because repetition is the mother of skills, madidevelop ng todo-todo ang iyong attitude, because your attitude, not your aptitude, will determine your
altitude. So, napakahalaga na tayo nag-aambag sa abot ng ating makakaya. At alam ni Lord Jesus Christ na tayo ginawa sa putik, kaya may kahinaan din tayo. Pag nagkamali, bumalik agad sa Panginoon. Humingi ka agad ng kapatawaran. At ang pangatlong commitment, pangako. Tayo mga aktibong Kristiyano ay dapat committed tayo magbasa ng Bible, committed tayo magsalita ng mabubuti, at tinitignan natin, sinasaalang-alang natin ang damdamin ng iba, ang kalagayan ng iba, ang buhay nila. Isuot natin ang mga sapatos nila para maramdaman natin kung ano yung pinagdadaanan nila. Dapat nagtatanong daw tayo ng mga matitinding tanong. At empathy. Dahil yan ang diniscuss a few days ago sa kwento ni John C. Maxwell na tinanong ng kapatid niyang magkapatid na si na dalawang magkapatid na naitanong ng isa, ano ba ang pinoproblema mo? Sabi niya, yung pinoproblema ko ay ang mga tao ay halos wala ng awa sa sa kapwa nila. So para maawa tayo sa ating kapwa mga kapanalig, ay dapat maawa din tayo sa sarili natin. Pag maganda ang pakitungo natin sa ating sarili, gaganda din ang pakitungo natin sa ibang tao. Siyempre, number one, above all things, ay number one na pakitunguhan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Ang mga siner ni Kuya Romy po ay heto po. Galing kay Bishop Broderick Pavilio, TV Maria. Dasal po ito, bigyan mo po kami, Panginoon, ng paninindigan upang hindi kami matangay ng masasamang impluensya ng mundo. Tulungan mo kaming manatili sa mundo, pero hindi maging makamundo. Ulitin natin yung last stanza. Tulungan mo kaming manatili sa mundo, Panginoong Hesus, pero hindi maging makamundo. Ito pa, galing kay Kuya Romy. Magsumikap na maging mapagpatawad sa lahat ng pagkakataon. Isulong ang kultura ng pagpapakumbaba at kabutihan sa isa't isa. Senyor Didi Alarcon, Daughters of Saint Paul. Sabi ni Morgan Freeman, Hollywood actor at director, the more you feed your mind with positive thoughts, the more you attract great things in your life. Kung pahalaga natin ang ating isip at pakakainin natin ng mabubutihan, lalo ang fruit of the Spirit, and sa Philippians chapter 4 verse 8 to 9, finally, brethren, whatever is true, whatever is pure, whatever is noble, whatever is good report, whatever is loving, if there is any excellence, if there is anything praiseworthy, think about these things. And then in verse 9, keep on doing the things that you have learned, received, seen, and heard in me, and the God of peace will be with you. Ulitin po natin yan. And the God of peace will be with us. Isa yan sa mga sikreto ng mga nakikilala kong mabubuting Kristiyano na tumanda na. Sila ay 86, papunta ng 90, yung iba ay 90 plus. Yung Philippians chapter 4 verse 8 to 9 at fruit of the Spirit ang kanilang laging iniisip, isinasabuhay. At siyempre alam nila, hindi sila perfecto kaya nagpapatulong lagi sila sa Panginoon. Pag tayo tumanda mga kapanalig, magpas tayo 80, ay talagang mabuting-mabuti tayo sa isip. Kasi the battle is in the mind. Ang sinare naman ni Brother Alan Agusan, na ating magiting na teammate sa RSC Cleaning, every man I meet is my
superior in some way. In that, I learn of Him. Love your God above all things ito saka love God above all things and love your neighbor as you love yourself. Pagkamahal mo ang Diyos, higit sa lahat. At talagang re-respetuhin mo, superior ang yung itatrato sa kapwa mo dahil alam mo na we are fearfully and wonderfully made. Nasa Psalms po yan. And then, good leaders hunt wisdom as though it were diamonds. Sinare na po natin kahapon yan sa 108. Tinulit ko lang. So, it were diamonds, mga brilyante, rubies, precious stones. So, what are you searching for? Sabi ng ating tanong na yan ni John C. Maxwell. At ang gusto ko pang balikan ay ito. Peter Drucker, management guru. Pinakamahusay na management teacher ito, si Peter Drucker. At hinahire siya ng mga mayayamang kumpanya, maunlad ng kumpanya para sila ay turuan. Sabi niya, if you want something new, you have to stop doing something old. Peter Drucker. Kung gusto mo ng bago na maganda, kailangan itigil mo ang mga ginagawa mong luma na alam mo namang hindi nagbibigay ng resulta. Dahil ang resulta ay hindi po nagsisinungaling. At ang isa pang binahagi, you need 3 daily wins. Number 1, a physical win. Walking, running, lifting, swimming. Number 2, a mental win. Reading, writing, creating, learning. Yung reading dyan, dapat Bible muna bago ang lahat. Bible muna bago ang lahat dapat. At nung narinig ko yan kay Jim Rohn, talagang humingi ako ng tulong sa Banal na Espiritu na gawin yan. At kaya natin gawin yan sa tulong ng Banal na Espiritu. Pag walang tulong ng Banal na Espiritu, pag tayo nagbabasa ng Bible, hindi natin maintindihan dahil ililigaw tayo ng ating kalabang Diablos. Dahil siya ay nagpunta para tayo ay patayin, para tayo sirain, para tayo nakawin. Pero ang Lord Jesus Christ pumunta para bigyan tayo ng buhay. Pag sinabing buhay, buhay na masagana at mahaba. Number 3 na win, ay spiritual win. Praying, meditating, studying, growing. Dahil if we aren't growing, we are dying. Kaya be a complete winner. Sabi ni Brother Marty, it is fruition, not possession, that render us happy in life. Shoutout sa iyo, Brother Marty. Isa siyang mahusay na pinuno dito sa Saskatchewan at sa Canada sa Knight of Columbus. At very committed na kapatiran natin sa Knight of Columbus. So, ito ay yung bunga ng ginagawa mo na ikaw ay nakakatulong na maganda relasyon mo sa Diyos, maganda relasyon mo sa iyong sarili, maganda ang relasyon mo sa ibang tao, at hindi yung mga ari-arian mo ang nakakapagbigay ng totoong kaligayahan sa buhay. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito na po ang episode 109. Hayaan ang pasasalamat ang maging panuntunan sa iyong puso. And then mamaya talakay natin ng lessons ni John C. Maxwell sa Exodus. Moses leads from his divine anointing. Let thankfulness rule in your heart. Utos ni Lord Jesus Christ siya, mga kapanalig. Ulitin natin ng sabay-sabay. Let thankfulness rule in your
heart. As you thank me for blessings in your life, a marvelous thing happens. Woohoo! It is as if scales fall off your eyes, enabling you to see more and more of my glorious riches. With your eyes thus opened, you can help yourself to whatever you need from my treasure house. Each time you receive one of my golden gifts, let your thankfulness sing out praises to my name. Hallelujahs are the language of heaven, and they can become the language of your heart. A life of praise and thankfulness becomes a life filled with miracles. Instead of trying to be in control, you focus on me and what I am doing. This is the power of praise, centering your entire being in me. This is how I created you to live, for I made you in my own image. Enjoy abundant life by overflowing with praise and thankfulness. Ulitin natin, mga kapanalig, sabayan niyo po ako. Enjoy abundant life by overflowing with praise and thankfulness. Ito na po ang ating pagninilay-nilay sa tulong ng Banal na Espiritu para sa gloria ng ating Panginoong Hesus. Hayaan ang pasasalamat ang maging panuntunan sa iyong puso. Wow! Kaya dapat mapagpasalamat. The more na pinasasalamatan natin ang ating Panginoon, the more na natutulungan din natin ang sarili at nananatiling ang ating ilaw ay maningning. Na tayo'y nabubuhay na buhay Kristiyanong aktibo, na sumusunod ng todo-todo kay Lord Jesus Christ, nananatili kay Lord Jesus Christ, tumatanggap ng lahat ng biyaya, nire-recognize, sinasamba natin siya, at nagtatanim ng salita ng Diyos. Siyempre, sa pagtatanim natin, bahagi ng pagtatanim natin ng mga salita ng Diyos, dapat tayo mismo ay lumalago. Dahil totoo po yan, kung di po tayo lumalago, tayo humihina o namamatay. Kaya kung gusto natin makapagbigay pa at makapagtanim pa ng salita ng Diyos, basahin natin ang ating Bible. Huwag nating hayaang maalikabukan sa ating mga cabinets, sa ating mga shelves. So, hayaan ang pasasalamat ang maging panuntunan sa ating puso. Utos ni Lord Jesus Christ yan, mga kapanalig. So, thankfulness, gratefulness, yan ay talagang gamot sa lahat ng sakit. Pati yung pagka ikaw ay malungkot, maging mapagpasalamat ka, bilangin mo ang iyong blessings at lilipas yan lungkot na yan. Huwag natin panatilihin ang lungkot na isip dahil marami tayong dapat ipagdiwang, mga kapanalig. Lalo na ang pananatili ni Lord Jesus Christ na siya ay forever and complete in control po siya, mga kapanalig. At mahal na mahal niya tayo at gusto niya tayong magbunga, kaya manatili tayo sa true vine. John chapter 15 verse 7. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you, kapanalig.
kung mananatili ka sa akin at ang mga salita ko'y mananatili rin sa iyo, ang lahat ng mga hihilingin mo sa ngalan ko ay maisa sa katuparan. Amen! Papuri sa Panginoon. Talagang totoong-totoo po yan, lalong-lalo na pag yan ang nilagay natin sa ating puso, ang pasasalamat na our God, Jesus, is forever in control at siya ang ating Redeemer, tinawag tayong kaibigan. At laging idideklara yung deklarasyon ni King David, "The Lord is my shepherd, and I am fearfully and wonderfully made. I know that very well." Yan. And then yung Psalms 23:6, "Surely goodness and mercy shall follow me all of the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Yan ang mga deklarasyon ng pagkaya ng laging sinabi sa sarili, nire-recite, dinideclare sa isip, sa puso, ay talagang surely goodness and mercy shall follow us, mga kapanalig, dahil mahal na mahal tayo ni Lord Jesus Christ. Ito pa ang pagdudugtong ni Lord Jesus Christ sa ating pagninilay-nilay sa tulong ng Banal na Espiritu. In your notes, sa pasasalamat mo sa akin, marami pang mga biyaya, aapaw o mga biyaya sa iyong buhay. Maraming kahanga-hangang pangyayari ang mangyayari sa iyo, na para bagang kaliskis na nalaglag sa iyong mata at magpapahintulot na makita mo pa ang mga napakaraming luwalhati na kayamanan ko, anak, sabi ni Lord Jesus Christ sa atin lahat. Sa pagbubukas mo o binuksan mo ang iyong mga mata, ang iyong paningin, natutulungan mo ang iyong sarili na anuman ang iyong mga pangangailangan ay kayang-kaya kong ibigay sa iyo sa aking mga kayamanan sa aking pamamahay. Sa bawat oras na natatanggap mo ang mga gintong kayamanan, regalo, abilidad, ay hayaan mong ang pasasalamat ang kumanta ng mga papuri sa Panginoon, na kumanta ng mga papuri sa aking ngalan, na kumanta ng mga papuri sa aking pangalan. Hallelujahs! Ang mga lingwahe ng langit, at yan ay nangyayaring yan din ang lingwahe ng iyong puso, anak, sabi ni Lord Jesus Christ. Ang buhay na punong-puno ng papuri at pasasalamat ay nagiging buhay na punong-puno ng mga himala. Mga himala, binanggit dito, with miracles. Miracles with S, plural. Mga himala ang mayayari pagka tayo'y mapagpasalamat. Kahit binabagyo tayo, tignan nyo ang mga kawayan, puno ng kawayan. Pag binabagyo sila sa south, sumasayaw sa south. Hindi lumalaban, sayaw ng sayaw. Alam nila, God is forever in control. Pagkatapos ng malakas ng bagyo sa south, kung saan man ng bagyo na yan, ng malakas na hangin na yan, anong ginagawa ng mga puno ng kawayan? Titindig muli. So, ganun tayo dapat, mga Kristiyano. Dumaan lamang sa mga bagyo, hindi dapat manatili sa bagyo. Magagawa natin yan kung mayroon tayong kamalayan, tamang pag-iisip, at punong-puno ng pasasalamat sa ating puso. Instead na sinusubukan mo, sa halip na sinusubukan mong i-control ang mga ibang sitwasyon, ay tumutok ka sa akin na anuman ang mga ginagawa ko. Ito ang pinakamahusay na paraan ng papuri at sumesentro sa buong pagkatao mo.
in me, sabi ni Lord Jesus Christ. At ito ang mga paraan at mga paraan ko na ikaw ay ginawa ko, na ikaw ay mamuhay na sa pasasalamat at ginawa kita sa aking sariling imahe. Kaya magalak ka sa lahat ng mga masaganang buhay mo na umaapaw na mayroong papuri at pasasalamat. Na mayroong papuri at pasasalamat kay Lord Jesus Christ. So, papuri sa Panginoon. Ito po ang last topic for today, mga kapanalig, episode 109. Moses leads from his divine anointing. Ano po ang ibig sabihin ni John C. Maxwell dito? Exodus chapter 34 verse 5 hanggang 7. After Moses shattered the first set of stone commandments, the Lord directed him to chisel out some replacement. Dahil si Moses ay nagalit nung nakita niya pagbaba niya sa Mount Sinai, at sinabi rin ng Panginoon sa kanya, bumaba ka na ron Moses, ang mga tao mo ay nilalabag na kaagad ang unang kautosang binigay ko sa iyo na love, na worship me above all things. Gumawa na sila ng sarili nilang imahe na sila'y sumasamba, at ang kapatid mo pa, ang kuya mo si Aaron ang nangunguna. Kaya nung nakita niya, pagbaba niya ay ibinato yung 10 commandments na bato, tablet. Kaya nawasak, shattered, nabasag or nawasak. Pero nagbigay ng direksyon, utos si Father God in Heaven na gumawa ng pamalit sa nawasak na batong tablet na nakasulat doon ng 10 Commandments. At nung ito pa, ang pagdugtong ni John C. Maxwell, when he brought down the new set, nung binaba niya ang bagong tablet na may utos na 10 commandments, his face shone with the glory of God. Ang mukha ni Moses ay nagniningning sa gloria ng Panginoong Ama sa langit. The nature and character of God had begun to rub off on Moses. Kuskusin. Rub off on Moses. Nakuskus. The glory took such tangible form that he had to wear a veil over his face. At kitang-kita to ng mga tao, tangible. Kaya binalutan ni Moses ang kanyang mukha dahil nagniningning, hindi makatingin ng mga tao sa kanya. Sila ay nasisilaw. The Israelites sensed both God's presence in Moses' leadership and a divine anointing to lead. Do others describe your leadership as anointed? Sa tanong ni John C. Maxwell, do others describe your leadership as anointed? Ang iba pang mga tao ba ay kinikilala o tinutukoy ang iyong liderato na anointed? Anointed is a religious ceremony po yan. What does it mean to be anointed? Here, one way to break down anointed leadership is characterized by 4 po. Characterized by, number 1, charisma. The anointed enjoy a sense of giftedness. Giftedness ay likas na matalino, likas na magaling. Giftedness that comes from God. It seems magnetic. Ang mga anointed na mga tao ay mayroong karisma at mayroong likas na talino, siyempre galing sa Diyos, at ito ay parang magnet.
Number 2 na character, which is number 2 ay character. Characterized by number 2, character. People see God's nature in your leadership. They trust you. Na pagka ikaw ay mayroong isang magiting, mahusay, good na character, nakikita ng mga tao na ang Diyos sa iyo, sa iyong liderato, at pagtitiwalaan ka ng todo nila. Pagtitiwalaan ka ng mga tao. Number 3 na characteristics, competence. You have the ability to get the job done. Your leadership produces results. Binanggit po rito ang letter R, results. Hindi po nagsisinungaling, lagi nagsasabi ng totoo ang letter R sa ating buhay, which is results. So tayo ay competence, alam natin ang tama, ginagawa natin ang tama, nire-recognize din natin ang mali. Ang tunay na pinuno ay hindi nagchichismis, hindi rin nakikinig sa chismis. At ang abilidad niya ay kaya niyang gawin ang mga pag siya'y nagsimula, kaya niyang tapusin yan. The ability to get the job done. At ang liderato mo, kapatid, pag ikaw ay matino, competence, tapat sa Panginoon, ay bumubunga ng magandang resulta. Number 4 na characteristic, conviction. Paniniwala po yan. Your leadership has backbone. You always stand for what is right. So, paniniwala mo ang iyong liderato ay talagang yan ay backbone, yan ay tibay, at ang ginagawa mo ay tumitindig sa mabuti. Ginagawa mo ang mabuti because it is the right thing to do. Do the right thing because it is the right thing to do. Maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kapanalig. Shoutout kay Sister Jean na inabot ng medyo tumagal yung pag-edit at pag-upload niya ng episode 108 dahil naging almost an hour po yung recording doon kahapon sa tulong ng Banal na Espiritu. So, maraming salamat muli, mga kapanalig, sa walang sawa niyong pakikinig at pagsama sa akin na tayo lumago para sa glory ng Panginoong Hesus. God bless everyone. Bye-bye now.